Sa ulit, magandang gabi sa ating mga kapatid, sa Panginoong Hesus, at ngayon we will proceed to our next topic, kung saan sa ating subject na Divine Healing Technician, ang ating pag-uusapan ngayon is the truth about generational curses, or yung katotohanan tungkol sa mga sumpang minana, or sa mga practices na minana natin sa ating mga kalululuhan, At may mga verses tayo mamaya tulad ng Numbers chapter 23 verse 8, Exodus chapter 20 verse 3 to 6, But before that, we will proceed in prayer. Ama naming nasa langit, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Lord, kami ay nagpapasalamat na uli, Lord, sa araw na ito. Kung saan, O Diyos, Lord, kami naman ay binigyan mo ng panibagong araw upang kami matututuhan, Lord, sa aming topic ngayon, the truth about generational curses. At Lord, ipahintulot po ninyo na mula sa mga aral na ito is, Lord, hallelujah, is, Lord, kami po ay matutunan kung saan, Lord, kung kami po is grounded sa mga ganitong katuruan, hallelujah, is, Lord, ang ma-deliver kami for us to receive our personal breakthrough. And this we pray in Jesus' name, Amen. The truth about generational curses. Ang Numbers chapter 23 verse 8. Sabi dito, how shall I curse whom God hath not cursed? Or how shall I defy whom the Lord hath not defiled? Kumbaga, yung subject ng verse na ito is si Balaam, kung saan ni-hire siya ni King Balak, to curse, the Israelites, Kasi during that time, yung mga Israelites is ang sinasamahan ng Panginoong Diyos, At saka doon, at dahil doon is natakot ito si Balak, Si King Balak natakot, na baka siya rin is matalo ng mga Israelites. Kaya nag-hire siya ng isang propeta na si Balaam, to curse the Israelites. Sabi niya, sabi ni Balaam, how shall I curse whom God hath not cursed? Or how shall I defy whom the Lord hath not defiled? Kumbaga, ang ibig sabihin, sabi niya, paano ko susumpain yung mga taong hindi naman sinusumpa or mga taong pinili mismo ng Diyos. Tapos, sa Exodus chapter 20 verse 3 to 6, sabi dito, thou shalt have no other gods before me. Dapat wala kayong ibang mga Diyos maliban sa akin. Sabi ng Panginoon, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down to them or serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the father upon the children unto the third and fourth generations of those who hate me, and shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Magasabi ng Panginoong Diyos, na sa Exodus chapter 20, dapat kayo is walang ibang Diyos maliban sa akin, Huwag kayong gagawa ng mang imahe, mga inukit, na katulad ng sa itaas ng langit, sa ilupa, sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig. Tapos sabi nito, huwag mo silang yuyukuran, or huwag mo silang paglilingkuran, dahil ako is mapanibughuing Diyos. I am a jealous God. Tapos may may continuation pa, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generations of them that hate me. Of those who hate me, sabi ng Panginoong Diyos, Kumbaga, sa verse 4, sabi dito, huwag kayong gagawa ng anumang inukit na mga imahe na katulad ng sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, o sa ilalim ng tubig. So it means, the moment na gumawa ka pa lang, na mga imahe, mga ribulto, mga inukit na larawan, the moment na nag-iisip ka palang gumawa yan is kasalanan na. Kasi
And besides, alam naman natin, no, the more we trespass the commandments of the Lord, no, the more we disobey, the more we will suffer the consequences. No? At magandang gabi ka, no, kay Pastor Brian Vargas, no, mentor natin dyan sa Manila, no. Tapos sabi pa, verse 5, thou shall not bow down to them or serve them. No, wag mo silang luluhuran, wag mo silang paglilingkuran. Dahil ako is mapanibuguing Diyos. I am a jealous God. Ano pa, may kadugtong pa. Visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generations of them that hate me. So it means, klarong-klaro, no? Na the more we worship idols, inigraven images, no? Or sa panahon ngayon, mga inukit na larawan, mga dinrowing na larawan, mga imahe, mga ribulto, the more we worship them, the more we hate God. No. Lalo natin silang sinasamba, lalo naman nating kinamumuhian ang Diyos. Hindi pwedeng, the more we practice idolatry, the more we love God, because masyadong unbiblical, no? Tapos, pa? And showing mercy unto thousands of them that love me. At sino itong mga tunay na nagmamahal sa Panginoon? Yon yung mga taong nag-obey ng mga commandments, ng mga utos ng Panginoong Diyos. At isa sa mga utos na ito is for us not to bow down on any idols, any graven image, or kumbaga sa Ilonggo pa, na biskan nga nagsimba ka sa ribulto, idolatry na paglapas na sa sa kasuguan sang Ginoo, no? Tapos pa? Klarong-klaro. You shall not bow down to them. Wag mo silang paglilingkuran. Pa? You shall not serve them, no? Paano ba pinaglilingkuran yung mga idols, yung mga ribulto, tinitirikan ng mga kandila, ang pinapasuotan, no? Ng mga, minsan mga basketball pa na mga jersey, no? Tapos minsan, tumaya sa sugal, tapos yung papel, yung numero nilagay pa sa bulsa ng idols, no? Akala nyo si Lord yung pinaglilingkuran nyo? No. Sabi dito, visiting the iniquities of the fathers into the fourth and fourth generations of those who hate me. So it means, the more we practice idolatry, the more we hate God. No? Kasi yung tunay na nagmamahal, yung tunay na mga naglilingkod sa Panginoon is John chapter 4 verse 23 to 24. No? They worship the Lord in spirit and in truth. No? Kumbaga, yung tunay na mga nagmamahal at naglilingkod sa Panginoon is sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, no? Kaya minsan nakakalungkot, no? Kasi connected pa rin ito sa ating subject na divine healing, no? Kung minsan nakakalungkot yung ibang mga taong may sakit, no? Supposed to be, no? Na doon sila dapat hihingi ng tulong, no? Kay Lord Jesus, sa Espiritu ng Diyos. Pero doon pa sila nanghihingi ng tulong sa mga imahe, sa mga ribulto. Kaya yung minsan nakakalungkot, yung iba hindi na gumagaling, yung iba is namamatay na lang. It's because of inheriting generational curses, no? Kasi minana nila yung mga sumpa, no? Na mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Excuse me. No? Tapos, pa? Ano daw yung ating magpapala pag inobey natin si Lord, protection, no? Tulad ng sinabi sa Psalm chapter 91, no? Verse 1, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty, no? Tapos pa? Verse 6, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. So it means, kung talagang sinusunod natin yung Panginoong Diyos, hallelujah, at sa isa sa kanyang mga utos is for us not to worship, wag tayong sumamba sa mga ribulto, is
Number one is may protection tayo. No? Kaya minsan nakakalungkot yung iba sa atin is ang walang mga authority. Paano ka magkakaroon ng authority sa pamamagitan ng pagsuway mo sa Diyos? No? Luke chapter 10 verse 19. Behold, I give you unto power. Kumbaga ang power dito is from Greek word exousia. It means authority to tread on serpents and scorpions and over all the power. Kumbaga, ang sabi ditong power is dunamis, no? Or ability, no? And over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. No, so it means the more we obey God, the more we have the authority. At ano pa? Walang may makapapanakit sa atin. No, it's because we are protected under God's shadow. No, kaya sanay, no, bawat isa sa atin, isa na may natutunan, no, the truth about generational curses. At isa sa mga pinag-uutos ng Panginoong Diyos is huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi the more we practice idolatry, the more we hate God. No? Tapos ang sabi sa Proverbs, the Lord prolongs the days of the righteous, but the days of the wicked He cut short. No? Akala natin bisa yung mga banal-banal, no? Pero mga idolatros, no? Kaya mabibigla ka na lang, masyadong healthy yung katawan, bakit biglang namatay? No? It's because, they suffer the consequences, no, of worshiping idols, no? Kaya, naway may natutunan tayo, na kung gusto tayong gumaling sa ating mga sakit, doon na tayo, sa totoong source ng healing, which is the Lord Jesus Himself. No, the source of healing is not idols. Kung gusto nyong gumaling sa inyong mga sakit, tigilan nyo na ang pagsamba sa mga idols, sa mga ribulto. It's because they brought curses. They brought generational curses. No pa. They brought consequences. No, na supposed to be sana kasi nagkasakit ka is dapat nung lumapit ka sa kanila is dapat gagaling ka. No? Kaya lang, yung katotohanan, the more they go, the more they went sa mga sa mga idols, no? Yung iba na mamatay na lang at hindi naka-experience ng healing is because of disobedience, no? Kaya sa atin, naway, no, kung may tayo is amen. Kung may mga sakit tayo, is doon na tayo sa talagang source ng healing. Source ng power, which is our Lord Jesus Christ Himself. Hallelujah. And we will proceed in closing prayer. Ama naming sa langit, Lord, sa ulit, salamat, Panginoong Diyos, Lord, sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat sa mga aral na ito, kung saan is Diyos, hallelujah, Lord, may natutunan kami, na dapat namin i-abolish yung mga, pag-practice sa mga idols, pag-practice sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan, for us to receive our healing, for us to receive our breakthroughs, for us to receive our salvation. At Lord, sa ulit, binabalik namin sa iyong lahat ng mga papurit pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan lang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang gabi sa lahat. To God be all the glory. Amen.